Okay. Ayan. Good afternoon po, brothers and sisters, at sa mga good afternoon pala sa mga panelists natin. Ako nga pala si Ali Din Samon. Okay. Bago ko po explain yung about sa laundry business ko, gusto ko munang introduction muna, kwento ko lang kung paano ako nagsimula dyan. Okay? Kasi meron akong business dati, is liquid fertilizer siya. Anong panahon ko ng pandemic, sobrang lakas talaga ng halaman, di ba? Kaya lumakas yung mga fertilizer. Pero habang lumilipas po yung taon, buwan, sabi ko, napapansin ko bumababa yung sales. Sabi ko, darating ang time na yung mga tao na naging busy sa paghahalaman ng pandemic, pag nawala yung pandemic, darating yung time naman na yung hilig nila sa halaman, malilipas sa ibang bagay na pwede nang gawin kapag wala ng pandemic. Sabi ko, ano ba yung business yung pwede kong gawin? Na pag dumating yung time na yun is, di ba, may tuloy-tuloy na kita. So, tinry ko yung laundry shop. Pero bago po ako nag-open ng physical shop talaga, nag-start muna ako gumawa ng page. Tapos, nag-run po ako ng ads para matry ko lang kung kaya ko ba siyang i-survive kapag nasa stage pa lang kami ng pagpapakilala ng negosyo. So, tinry ko kung tapos una namin naging customer, nagpa-laundry sa amin ng 33 kilos. Yun po yung naalala ko. Tapos pinick up ko lang siya. And then, nilabhan namin, wala po kaming laundry machine na commercial nilabhan namin yung gamit yung sarili ng machine namin sa bahay. Talagang nakuyat kami, hindi po kami nagkusot. Talagang nakuyat kami doon kasi nga, di ba, 33 kilos. Tapos, buti na lang mabait yung customer, sabi ko sa kanya, sa page ko, sabi ko, kung okay lang bukas na pumatid dahil marami po ito at hindi lang po kayo yung customer namin, pumayag naman. So yung mga damit nila, sinampay namin kasi wala pa kaming dryer sinampay namin sa third floor. Di ba? Pero alam mo, habang nagsasampay kami, sabi ko, darating ang time, magkakaroon tayo ng physical laundry shop talaga na kung saan hindi na natin kailangan magsampay kasi meron ng dryer. So, to cut the long story short, nangyari na po, meron na pong laundry shop. Okay? So, ladies laundry shop. So, next slide po. Okay. So, ito po ako. Before po kasi wala pa po kaming tauhan, ang talagang tumatao po dyan is kami. Okay? Bago namin pinasa sa iba yung responsibilidad ng paglalaba at pagtutupi, kami po yung nauna dyan. Okay? So, ayan, hanggang sa dumating sa tayo, pati yung taas, pati yung sa may kisame, may mga nakatupi na. Tapos ito yung namin, yung dryer na dati nagsasampay lang, may dryer na po ngayon. So, next slide po. Tapos, Next slide. ngayon po, meron na po kaming may laundry staff na po kami. And then, makikita po sa likod, and then po yung sa mga BIR, yung ganyan. Tapos ito po yung sample ng mga tupi namin. Okay. Ayan, mga pambata. Napakaliliit niya pero natupi pa rin ang ayos. Tapos ito yung mga, okay, next. And then, ito yung mga services na ino-offer namin sa aming laundry. So, meron kami wash, okay? Tapos, dry, fold. Doon sa wash po, kasama na po dyan yung liquid detergent and fab roll. Tapos, nakatupi na rin po yan. And then, meron po kaming pick up and delivery, which is doon po naman po kami nagsimula na mag-pick up and deliver ng laundry. So, ayan. Doon sa naman po, ayan. Ito naman po yung customer need or problem na sinusolve po namin. Okay, so unang-una, yung mga tao na busy. Kasi marami ngayon, talagang busy-busy po yung mga tao. Kahit may oras, kahit meron silang sariling machine, pero wala naman silang oras maglaba. So yun po yung sinusolve namin problem. Yung mga busy lifestyle. And then yung no access to laundry machines. Ito naman yung may mga tao naman na hindi naman sila busy. Talagang wala lang silang machine. Or bukod doon, wala namang malapit na laundry shop. And then, need time to rest. Karugtong na rin po niyan yung convenience, which is yung pick up and delivery. Kasi po, may mga tao na meron naman siyang rest day. Or meron naman, after ng work niya, after ng school niya, meron naman talaga siyang oras maglaba. Yun nga lang, na sobrang pagod niya. Di ba? Kailangan niya kailangan niya ng pahinga. Di ba? So doon na po pumapasok yung service namin na mag-pick up and deliver. Na kung saan, kasi ang ibang laundry shop po kasi, di ba? Ikaw pa rin yung pupunta sa laundry shop, ikaw pa rin yung pipila, ikaw pa rin maglalaba. Pero sa amin, nag-offer kami ng pick up. Ang gagawin mo na lang,
magre-reply ka lang magme-message lang po sa aming page, and then kukunin na po yung laundry, and then ihahatid na rin po siya. Okay? Tapos, ito, laundry for large items. May mga tao po kasi na, ayun nga, gumagamit lang, may mga comforter, hindi lang basta kumot, di ba? Ang hirap kasi po talaga maglaban ng comforter. So, kami po, sa laundry shop, meron po kaming, nalalaban po namin ng maayos yun, na kung saan hindi na po magpapagod yung mga customer namin, di ba? Yung ganun kalalaking mga labahin, nalalaban po namin sila. And then clothes with bad odor. Siyempre, hindi naman po lahat ng damit na nalalaman is nawawala talaga totally yung mga bad odors, di ba? So, kami po yung gumagawa ng trabaho na yun para po maging okay na po yung mga damit. And then, affordable services. So, yung masasabi ko po na mura po yung service namin. Kasi po, before po namin ginawa yung pricing namin, nagtanong po kami sa iba kung ano ba yung pricing nila. And then, doon po kami nagbase kung ano po yung presyo ng aming service. Okay. Next po. Okay, competitive advantages. So, number one po talagang inunang-una ko na po sa listahan. We are honest. Next slide po muna. Next slide. Ayan. We are honest po, sa totoo lang. Kasi ang mga customer po natin, napakarami po dyan, nakakaiwan po ng pera sa bulsa. Di ba? Pero kami po, kahit magkano po yung amount, talagang binabalik po namin yan. Marami na po kaming binalik, pero assist pwede pa, no? Pwede po pa. Ay, wait lang. Pabalik po muna doon. Ayan. Ito sa page to, customer namin sa page. So, may message po namin siya, sabi ko, sis, may nakita akong 600 pesos sa bulsa nyo habang chinecheck po kung may mga kapal na tela ng laundry. Masaya po kami na ibalik ito sa inyo. Tapos sabi niya, hala, thank you po. Ganyan, di ba? So, doon pa lang po, alam mo nakakatawa sa part na yan. Siyempre, pinost po namin yan kasi part naman namin yan ng tao dito. Magiging credible po kami, di ba? So, dahil po sa mga ganyang klase po na feedback tsaka ganitong klaseng mga screenshots, nadadagdagan po yung tiwala ng mga customer po sa amin. And then, since pa-play ko ng video na sinend ko po kanina. So, ayan, marami po talaga kaming mga naibalik. Meron pa nga silver na quintas. Pero ito na video na po. Ito sa pagkakas. Ayan. Ito, gusto ko lang siyang ipakita sa inyo kasi ito po kasi yung pinakamalaking amount na nakita namin sa labahin. 1,100 po. Pero binalik po namin yun. Kaya ko siya ipapakita sa inyo yung video kasi para sa akin, nakakaano yung reaction po yung customer po na naibalik yung pera niya. Kasi daw, kanina pa daw siya hanap sa bahay niya. Nasaan daw yung sahod niya? Bakit wala? Di ba? Pero alam mo, nakakatuwa. Play po natin. Pero, nagpasalamat talaga siya. Diba yung mukha niya, alam mo, na-stress na siya pero thank God, nandiyan na sa laundry yung pera niya. Okay, so, okay na po. Ayan, tawag dito, number one talaga yon. Yun po ang masasabi ko na meron kami na hindi lahat po ng laundry shop is meron ganun. Yung honesty po, number one talaga sa amin yan. Kasi, ayun yung namin talagang may pagbabalagi talaga namin yan. Okay, so balik na po doon sa with pick up and delivery service. Yun, tulad po kanina na nasabi ko po, nag-pick up po kami. And then, di ba, hindi naman po lahat ng laundry shop may pick up. So, I'm proudly saying, proud na proud akong sabihin sa inyo na kami po ay nag-pick up. And then, with extra finishing spray. Kasi, ang madalas po na ginagawa ko ng mga laundry shop, sa ngayon po, di ba, nalagyan mo ng sabon, tapos pop coat, okay na. Sa amin po, bukod doon, may finishing spray pa. Para pagbukas pa lang nila ng plastic, maano nila na fresh pa rin po yung damit nila. Kahit isang linggo na nilang hindi nabubuksan after ma-clean. So, meron po kami gano'n. And then, meron kami yung proper care sa mga delicate na, yung mga tela na masela. Okay? So, nag-iingat po kami ng gano'n para po hindi po siya masira. And then, highly trained po na mga staff, tsaka experiensyado talaga. Yung staff po namin ngayon, before po siya pumasok sa amin, meron na siyang 2 years experience sa laundry shop before. And then ngayon, 1 year na po siya may sa amin. So, 3 years na po siyang meron experience sa paglalabas, sa pagtutuki po ng mga damit. And then,
meron kaming quality service with affordable. Talagang affordable po talaga yan. Kasi po, kami na po mismo yung nagpo-fold eh. Di ba? So, kung ganun po yung service na kung isang na-fold na, masasabi kong mura siya. Di ba? And then, loyalty programs and we give discount. So, sa discount ko naman po, before po kasi, matagal ko ng plano yung discount eh. And then, nung nag-attend po ako ng SGMP, doon ko naisip na, wait, dapat i-push ko pala talaga itong kasi nare-remind ako ni sister na mahalaga talaga yung discount. Diba? So sabi ko, i-push ko na to. Diba? And then, na-observe ko din sa namin, okay naman yung sales eh. Okay naman siya kahit walang discount tong time na yun. Okay naman. Okay naman. Kaya lang, pagdating ng Sabado, natatambakan kami ng labahin. Kasi nga, Sabado yun eh. Pero yung araw ng Wednesday, ayun yung pinaka may mababang, alam mo yun, sa buong linggo, ayun yung araw na may pinakamababang sales yung Wednesday. So ang naisip ko po, every Wednesday, nagbibigay kami ng 10% discount sa mga customer ko. Kaya anong nangyari, yung mga tatambak ng Sabado, sa Wednesday pa lang, nagpapalaban na sila para hindi sabay-sabay sa Sabado. So, ganun. And then, yun po yung competitive advantage po na meron pa. Tapos, next na po. Ayan. Okay, sa ano pala? Sorry. Ito yun. Tawag dito, before nung nagsisimula pa lang kami, motor pa lang yung gamit sa pag-pick up. And then after 3 months po, nakabili po kami nag-invest talaga kami sa e-trike talaga para marami na po kami makuhang laundry. Kahit kahit 3 customer yung sabay-sabay magpa-pick up, kasya na po siya. Okay, so next na po. Ayan, may target customers. Okay, all genders po, target namin yan, 18 and above. Sa mga 18 years old po, may mga 18 years old po na nagpapalaba na. Kasi may mga parents po kasi na yung anak nila, gusto nila responsable sa paglalaba. So may mga magulang po na hindi po nilalabahan yung damit ng anak nila. Gusto nila yung anak nila yung mag-aasikaso ng damit nila. Kaya may mga 18 years old po kami na nagpapalaba po sa amin. Kaya ang customer po namin talaga 18 and above. Tapos yung mga working, yung mga nag-aaral, at yung mga tao na mga busy. Okay? Tapos yung location po natin, yung branch po natin is sa Kogyo, Antipolo area, and then Marikina. Tapos sa Kogyo, tsaka yung mga nakapit na places. And then yung mga preferences po natin, yung mga nag-aasikaso ng laundry nila sa mga linis. And then, ayun po, next na po. Okay, my plan to acquire my target customers. So yung unang-una ko pong ginawa, Facebook ads. And then, na-apply ko din po yung flyering. Meron pa akong flyers dyan na sample sa wallet ko. And then, ito pa, yung referral program. Okay, kasi meron po akong binuksan na branch na kung saan medyo di naman libre, ano? Ito yung main highway, tapos medyo kanto siya. So, yung lugar na yon, may mga dumadaan naman. Pero mas magiging maganda yung sales kapag nag-flyering ka. Kaya na-try ko po yan. Flyering sa referral program. Yung sa referral program naman, pag meron mga bagong customer na nagpapalaundry sa amin, pag meron silang kakilala na na-refer nila na magpalaundry din sa amin, automatic sa next nilang palaba, meron silang discount na 100 pesos. Ganun siya. And then word of mouth advertising, kasi nga talagang ginagalingan namin yung service namin. So, ang naman doon, pag may mga nakakausap kami, kinukwento na rin po namin na yun nga, meron pong bagong bukas na laundry shop dito, pwede niyo po i-try. And then, ito po, how will I keep my customers? Of course, number 1 dyan, quality na service. Kasi kahit gaano kamura ipapalagay natin, kahit gaano kamura yung servisyo mo, kung hindi mo naman binigyan ng magandang quality, hindi rin mag-i-stay. So, sa amin talaga, quality service. And then, same day service. Ibig sabihin po, kung nagpalabas siya ngayong araw, mamaya-maya pwede na po niyang kunin. Ganun po. And then, continue being honest. Ito, talagang tuloy-tuloy po yan kasi nga, syempre, diba, naging na namin yan. Parang ginawa ko ng sa page ko namin, ginawa ko ng yung sa bio, na kami ang pinaka-honest na laundry shop. And then, always smile and be approachable. Ito napansin ko lang, kasi bilang ako customer din ako ng ibang negosyo. Diba? Pag meron akong pinasukan na business, na-observe ko po kapag medyo mabigat yung mukha nung staff, parang parang ang hirap. Hindi ko maliwanag na maayos, pero mas masarap kasi bumalik-balik sa isang lugar na kung saan yung taong kaharap mo nakangiti. Diba? Tsaka approachable. Kaya tinuruan ko rin po yung staff namin na, pag may nagpalaba, dapat smile ka na.
Kahit medyo ano siya, di ba, may mga concern siya, smile ka pa rin kasi nga, yun yung ano natin na kailangan maayos tayo sa tao. And then affordable services and discount. So, sa pamamagitan ko na, yung discount po namin every Wednesday, tuloy-tuloy na po yun. So, yun po yung nakakadagdag ng aming pamamaraan para ma-keep yung aming mga customer. Next po. Ayan, to provide my service or product. Ito yung mga variable cost po namin. Sa laundry shop po, unang-una tubig, electricity para sa mga machine, gas for dryer, and then detergent, fabcon, finishing spray, and then yung mga plastic po. Tapos, yung fixed cost naman natin, yung renta, tsaka yung salary. Next po. Ito po yung evidence. Ay, tinanggal mo yung una. Andiyan pa rin. Sa yung una po una. Okay. Ayan. Okay. Okay po. So yung, ito po, na-compute po ito ngayong ano lang, ngayong month of August po. Okay. So yung sales revenue po, umabot po ng, ng 87,009. Yung variable cost, 25,560. Tapos yung fixed cost po natin, ito, 89,50. Bali yung gross profit margin is 71% at yung net profit naman is 49%. Ang goal ka talaga is at least mag 50% above yung net profit margin. And then ngayong buwan lang po, month of October, meron pa akong na-discover or na-try ko na to before na paraan para makatipid sa sa mga fabcon sabon. Pero binabalik ko lang siya ngayon. Bali, ang ginawa ko na is minix ko na yung kasi ang ginagamit ko pong sabon talaga is yung branded, yung yung Surf, ganun. Yun talagang ginagamit namin. Ito yung time na to, noong month of August. Okay? Ang gamit namin dyan talaga, Surf, talaga, ayan. Tapos, ngayong month of October lang, meron akong nakitang nagbebenta ng murang supply ng sabon tsaka fabcon. Tinry ko po siya, parang minix ko na, Surf na sabon, tapos may halong ganon. And then, yung fabcon naman na mura din, pero yung quality niya, okay pa rin naman. So, in that way po, kapag ginawa ko yun, nag-compute po ako nakatipid ako ng 50% doon sa sabon fabcon. So ngayon, kinumpute ko siya ulit. What if, in-apply ko na yung ganon sa month of October, ano mangyayari sa ating net profit margin? So, sis, makabalik mo nung kanina. Ayan. Ito na po, kapag in-apply ko na po yung kapag in-apply ko na po yung detergent and fabcon na sa mas murang halaga ko dun sa supplier na nakita ko ngayong buwan lang, ganito po mangyayari. Yung variable cost kasi kanina, 25, pero yung detergent fabcon doon, 8,305. Ngayon, na-compute ko siya na 50% kasi matitipid ko doon. Ibig sabihin, ang magiging expenses ko na lang doon is 4,152. So, ang mangyayari niyan, yung variable cost ko po, magiging 21 na lang, 408. 21,408 na lang. Kinumpute ko po ulit yung gross profit margin, tumaas siya. From 71% naging 75% na. Dahil sa bagong supplier na nakita ko. And then yung net profit margin from 49 naging 53% na siya. So, ganun po yung Ayan, next na po. Okay. The next steps that I will take to make my business forward, goal setting hanggang ngayon po, nag-goal pa rin kami talaga. Meron kaming goal na ma-upgrade po yung machine kasi ang ginagamit po naming machine ngayon is yung top load na traditional pero heavy duty naman. Ayan siya. So gusto ko kasi yung ang ganda kasi ng bilog-bilog na machine yung sa mga laundry. Yung tipong kahit wala kang karatula pag napadaan, bilog-bilog laundry yan. Di ba? Gusto ko mag-upgrade sa ganun. Mahal kasi yun. Pero naniniwala ako na sa mga next ng aming branches, magkakaroon na kami ng ganun. So, ayan, effective planning. Siyempre, pinaplano ko yan kung paano ko makuha yung goal na yun and then we will put into action and then mag-expand po kami. As of now, meron na po kaming bago lang, nitong August, September, ganun. August po, kami ng branch po sa Marikina. Yung branch po na yun, hindi pa naman malakas kasi bago lang, pero naniniwala po ako, di ba, na kikita rin po yun sa tuloy-tuloy na mag-ayos sa servisyo lang. And then, ayun lang po. Brother, yung laundry shop niyo po, puro, walang self-service yan. Puro kayong Kami po talaga, full service pa po. full service. Opo. So, Pero self-service. ginugol ko yun na
Yung may bilog-bilog. Opo. Tsaka, hindi, yung bilog-bilog po kasi na yun, sobrang ano siya, tipid siya sa space dahil magkapatong na eh. Yeah. So, dahil maraming machine ang malalagay sa isang shop, maraming customer ang pwede magsabay-sabay makapaglaba, doon na nagkaroon ng ano, pero sa ngayon kasi ba naman po, rule po namin yun. Natawa ako dun sa kwento ni brother na ano eh, sampay pa lang ng una. Yan ang drive niya. Pero it just shows yung kanyang perseverance talaga sa ano na yun, sa professional na nakariri talaga yung laundry shop. Yung mga laundry shop, kung laban na talaga dyan, amoy at saka inis. Kung mabango ba, yung shop na yun, mabango ba yung pinoproduce nila bagong laban. So I think you will really benefit from testimonials wala sa mga customers mo. Ayun yung, may page naman po kayo, no? So, mostly po ba clients nyo through online niyo po nakukuha? Ano po? Noong una, maraming online. Pero ngayon po, mas marami na pong walk-in kaysa sa online. Pero nakikita ko rin naman nila yung page namin. Pinopost rin po namin yung mga feedback na nag-message, hey, thank you, ang bago naman. Pinopost po namin yun sa page po namin. Yeah, maganda yun. I think the flyers would work kasi kung bahay-bahay pa rin or kondo-kondo, kung makapapaalam kayo sa kondo, makapalagay kayo ng ad doon, di ba? So, para makapag-post kayo ng service nyo. Yung iba, alam ko, nagpapaalam doon sa management ng kondo, tapos, or malapit ba kayo sa ganung areas? Northville po kami. Pero may customer naman po kami na ano, nasa mga massage po. Mayroon po kami kliyente na gano'n. Yeah, you can put, may makapagpaalam kasi ibang mga owners din na pwede po bang magpasaya dito ng ad, tapos don't forget yung mga tie-ups nyo, di ba? Well, tie-ups kasi usually, ano yan eh, may kickback din yung pagbuha mo. Pero kung makalibre din, mas masaya, di ba? So always look for opportunities para i-advertise yung laundry service kanyo. Kasi yung ano eh, parang Diamond Dozen kayo, marami kayo eh. Maraming laundry shops, di ba? So medyo competitive din yung landscape na yan. So your online presence is still very important din, kahit na parang community-based, di ba? Pero online presence good pa rin. Kasi pick up delivery naman kayo eh. So kahit medyo malayo-layo, hindi within your scope lang sa community, ma-reach nyo pa rin sila. Yung iba dyan, nakita ko rin yung mga nire-return ninyo na items. So of course, very good. High integrity na company, that's nice. Yung iba dyan, feeling ko, minsan sinusubukan lang din nila yung integrity ng shop. Diba? Kung minsan magsasadyain talaga nilang mag-iwan ng something valuable para i-check kung i-return ba sa kanila yung item nila, check naman nila. So, maintain yung honesty niya, that's really good. I like how you also mentioned na yung staff mo is highly trained. Siyempre, hindi ko naman alam yung process mo ng training na gano'n, pero how often do you train them? Pag merong new staff, nabibigyan mo sila ng tamang protocols, nabibigyan mo sila ng tamang knowledge about paano i-operate yung inyong ilan na po yung employees nila? Sa ngayon po dalawa pa lang po. Kasi yung iba kasi yan po kasi yan, day off po, sa may branch pa namin ng Northville, isa lang po talaga yung regular dyan. Pero kumukuha kami ng papasok sana sa araw ng linggo. Pero ang nangyari naman, yung partner ko na po yung nag-ano sa linggo, para po, yung, kasi may oras na siya eh. Para yung isasahod sa iba, sa amin pa rin ba? So, sa ngayon po, dalawa pa lang po yung Per branch, dalawang tao per branch. Hindi po, isa lang po. Isa lang po ngayon. So, siya na rin yung naglalaba, siya na rin entertain ng customer, siya lahat. Kaya naman. Kaya naman po. Yeah, okay. Kasi yung dati kong, yung kasama ko ngayon, actually nasa laundry shop siya before. Tapos, narinig ko siyempre yung mga complaints niya bilang staff, di ba? Na parang kada may mawawala, sila yung ginacharge. Yung mga staff ng ginacharge. So parang ang sweldo nila, wala na, halos yung makukuha din kasi ang daming mawawala. Tapos kanila, pag-ahati-hati ang may nawala. So narinig ko yung mga complaints sa kanila. So maybe it's something na, hindi ko alam kung paano na yung system nyo ngayon, pero always take care of your staff pagdating sa kanila. Lalo na di ba yung mga valuable, yun yung most valuable resource mo, hindi yung washers eh. Yung staff mo na nag-ooperate ng washers. Otherwise, ikaw gagawa niyan, di ba? So, Sis, okay lang po, sagutin ko yung about sa akin naman. okay, go ahead. Ano yan, may customer na rin po kami na nagsabi, may nawalang gantong damit. May ganun eh. Buti na lang merong CCTV dun sa dun sa laundry shop. Tapos sabi ko kasi yung CCTV nandun, sabi ko sa taga-tupi, dito ka magtupi, ito yung table, para makita ganyan. So may customer na nagsabi may nawala daw, and then nireview ko yun, kung anong oras siya nagpalabas,
Mula sa pagsalang dun sa sa washer, andun, sabi niya kasi kulay black daw. Ako yun, andun, nasalang sa washer. And then sa pagtutupi na part naman, talagang sinabaybayan ko siya. Andun, natupi naman talaga. So, wala pa akong empleyado na nag-abono dahil sa nawala. Kasi yung mga customer na nagsabing may nawala, napapatunayan namin na nandun lang talaga nakatupi, hindi lang agad nakita. So, ayun po. Paano pala pag pinipick up niyo yung items? So parang, paano niyo pinapatunayan na nandun lahat? Ito lang yung binigay ninyo, or may protocols na kayo sa mga gano'n. Yung kapag ganito yung nangyari, hindi gagawin natin. Noong una po ang prosesong ginagawa ko, kapag may pinick up na laundry, bago labhan talaga, mula dun sa laundry eco bag niya, iniisa-isa namin sa basket, ganyan. Habang pinipili ko yung makakapal, tsaka yung mga regular clothes, naka-video yung cellphone na ito yung mga nandyan. Para pag may sinabi siya, may nawala akong ganito, marireplay doon, wala akong ganun talaga. So, sa ngayon po, wala pa namang complaint na meron silang nawala. Kasi, yung mostly po, kung sakali man na magkaroon ng gano'n, may nawala talaga, siyempre babayaran po namin. Hindi po kami magdadalawang isip na bayaran yun kasi mahal namin yung customer namin. Okay, nice yun. Pero yun nga, sa mga events na gano'n, kailangan meron tayong plans. How to mitigate yung gano'n, risk control. And then lastly siguro, sasuggest ko lang naman, hindi naman to necessary. Kasi di ba po yung mga nagpapadeliver tayo ganyan, naka-plastic yung mga medyo high-end yun ng customers. Nasa ano yung mga organic, gusto ko environmentally friendly, ganyan-ganyan. Parang hindi kami nagpa-plastic, may customers po ganun eh. Hindi kami nagpa-plastic, so paano natin i-address yung gano'n. So I would consider parang cloth na sacks. Siguro sa hygienic purposes, di ba? Baka gusto talaga ng plastic o iba, yung iba ayaw. Or cloth sacks, or magbigay sila ng, pwede kang ganong option yung parang if you have your own sack or your own basket, baka 1 kilo free or something, di ba? Or basta ganun yung environmentally friendly na solutions para sa your business. It could also give you the competitive edge na yung ibang sa laundry shops, hindi sila nagaganto, pero kami pwedeng basket ang hatid namin para hindi tayo makapagdagdag sa plastic pollution or something. Ganyan. So pag may sariling lalagyan, hindi mo konting perk or incentive. I think to get more testimonials din, pwede ka naman pa 1 kilo kapag nag-iwan kayo ng testimonial sa page namin or something. So in addition to other perks na binibigay mo na. Pero marami 1 kilo, mga ilang items yun. Hindi ko mabilang, pero ganito siya kataas kapag natupi na. Ay, 1 kilo po ba? Oo, 1 kilo. Oo, 1 kilo yan sa board. Ayun, kalibre mo na yun para sa feedback. Maliit lang yun kasi usually, ang mga laundry, may standard sa 8 kilos, di ba? 8 kilos isang salang. Isang minimum. Minimum yun. Kumbaga, 30 per kilo. Pero quality na po yun. May isang... Ang minimum namin 6 na kilo, pero kaya namin labhan sa isang salangan 7. Magkano po comforter? Po? Comforter, magkano? Comforter po is depende pag maliit lang, 180 lang siya. 180 lang. Ay, yung mga yeah, so pwede kang magpa-coupon lang, di ba? 5% on your isang laundry kapag feedback or something. Para ma-encourage na sila mag-iba ng maraming testimonials. Testing kasi friends na rin ito. Bumabalik na friends na rin, ha? Bumabalik na? Oo, sige lang po. sa akin, konti lang naman yung comment ko kasi nakita ko maganda na yung operation, maganda na yung Second branch na. second branch na. So, ibig sabihin, yung pinaliwanag ko kanina na 4 na stages ng pag-negosyo, natulong ka na sa growing in the stage ka na eh. Actually, going to expanding ka na kasi actually nakapag-expand ka na dahil may another branch ka na. Pero, syempre, sa akin, ang gusto ko rin i-comment is yung kasi binanggit ni Sister Hannah kanina na lahat ng laundry, yun ang promise o yun ang sinasabi nila eh. Kami yung mabango, kami yung malinis, kami yung quality. Pero ang naiiba ka doon, ito yung isang example
brothers and sisters, yung differentiation na tinutukoy natin sa sa SGMB or yung unique selling proposition natin. Dapat distinct sa mga customers natin yung ganun natin, yung pagkakaiba natin sa ibang mga naglo-laundry. So bakit ako pupunta kay Alenis Laundry Shop? Kasi honest yan. So yun yung part ng branding nila yun. Yun yung part ng branding mo. So yun yung maganda na i-keep up ninyo. Kaya doon sa sinasabi ni Sister Hannah, tungan ko lang, kaya yung highly trained na mga tauhan ninyo, dapat mare-replicate yun. Yung ano na yun, yung value na yun. Kasi yun yung value ng ano nyo eh. Yun yung isa sa mga values ng Alelis Laundry Shop eh. So dapat pagdating sa staff, pagdating sa mga tao, dapat magre-reflect palagi yung branding na yun. Yung honesty or integrity. Tapos siguro, kung magiging tanong ko na lang dito, diba, nabanggit mo rin na meron ka mga nagsiset kayo ng goal. Continuous na nagsiset kayo ng goal. Ngayon, ang tanong ko na lang, kailan yung goal nyo na mabibili nyo na yung bilog-bilog? Kasi kung makakatulong yung binanggit ko kanina, kasi pag nadaan lang, alam ka agad na laundry, kung makakatulong yun sa mga tao sa iyo. The soonest, mas maganda. Kaya tinanong ko lang, kailan yung goal nyo na makaano ka agad kayo doon, maka-step ka agad kayo doon, meron na kayong bilog-bilog. Ano kinompute ko siya, at base dun sa computation na nakuha, next year pa namin maano siguro mga first quarter ng next year. First quarter next year. Medyo ano kasi may katakasan kasi yung Oo. dahil sa space saving na Ayun. Tapos, yung profit mo, on an average, yan mo lang, i-range mo lang, kung magkano yung profit na nakukuha mo. On a monthly basis, sabihin mo. Okay. Ang ano ko, ang huli ko kasi na-compute yung August. Oo. Tapos, ang una kong na-compute doon, yung nasa cellphone ko po, month of June. Month of June, ang naano ko po is, wait lang, i-cancel ko lang Sige, ito. sige. Dito kasi, na-videoan ko po kasi yun. Sige. Ay, na-picture.